Dear Kuya Poy, ako si Bogs, 40 years old mula dito sa Taguig. Katatapos lamang ng kasal namin ng long-time partner ko. Yan ay kahit may dalawa na nga kaming anak. Ang totoo po kasi niyan, ngayon lang din kami nagkaroon ng sapat na budget para isakatuparan ang isa sa pinaka-espesyal na araw ng aming buhay ni Becca. Nangyari ang desisyon na yan, Kuya Poy, dahil mas inuna namin ang mga bata para sa kanilang kinabukasan at sa awa naman ng Diyos ay ipinagkaloob na nga ito sa amin ng asawa ko na ngayon na si Becca. Ang kaso nga lang, dahil pinili naming maging intimate ang kasal namin, ay kami pa ang parang naging masama sa mata ng ilan sa aming mga kamag-anakan at mga kaibigan. Ang totoo kasi niyan, Kuya Poy, ay nakatanggap kami ng mga masasakit na salita online matapos nga naming i-post sa social media ang simple naming kasal ng misis ko. Nasaktan ako ng dahil sa nangyari dahil may mga natanggap din kaming mensahe na kesyo napakadamot naman daw namin. Namimili lang daw kami ng mga iimbitahan at maraming iba pa. Ang sa akin lang naman po, Kuya Poy, gusto lang naman namin na maging simple at hindi maging ubos biyaya ang selebrasyon ng aming kasal. Sa ngayon ay hindi ko alam ang gagawin ko sa pagkakataong ito, kaya naman napagdesisyonan kong sumulat na rin sa inyong programa sa pag-asang mabibigyan ng ilang kasagutan ang daladala kong agam-agam ngayon, lalo na nga sa mga kamag-anakan at mga kaibigan na para bang mga hindi lubos na nakakaunawa sa amin ding pagtitipid para sa kinabukasan. Alam ko naman na gusto lamang nila na nandun sila sa masayang kasalan namin. Nga lang, Kuya Poy, kailangan maging praktikal para rin sa aming mga anak. Maraming salamat po sa pagtampok ninyo sa aking kwento sa Heart to Heart. Lubos na gumagalang, Bogs. Napakinggan nga natin mga kapatid, ang kwento nitong si Bogs at si Becca. Ang unang-una kong sasabihin ay best wishes para sa inyong dalawa na isakatuparan din ang pagpapakasal. Mabuhay ang mga bagong kasal, si Bogs at si Becca, kahit pa nga meron na kayong dalawang mga anak. Ngayon, doon sa problema mo, doon sa ilang mga kamag-anakan at mga kaibigan na nagtatampo dahil hindi sila naimbitahan, maganda na hanapin nila sa definisyon sa dictionary, yung salitang intimate. Yun lang naman yun. Alam nyo, ang importante sa isang kasalan para matuloy, kailangan nandyan ang pare o ministro o ang isang judge, huwes. Okay? Ayan, yan ang importante. Ang groom, ang bride, ang mga magulang o ang mga guardian ng mga ikakasal, yun ang importante. Yung iba, additional na lang yun. Ganun yun. Kung nandyan ang mga importanteng mga tao sa kasal ninyo, ang inyong mga pamilya, ang inyong mga anak, lalong-lalo na. At meron talaga nagkasal sa inyo. Iyan ang sa anong tawag mo dyan? Obviously, yan talaga ang kumpleto at masayang kasal. Ngayon, itong mga nagsasabi na hindi kami naimbitahan, hindi nga nagtitipid. You don't even have to explain yourselves, Bogs and Becca, dyan sa mga kaibigan, sa mga kamag-anakan ninyo na nagtatampo. Okay? Wala kayong dapat na ipaliwanag. I-enjoy nyo lang, i-like ang mga i-like nila kung ano yung pictures na ipinost ninyo sa Facebook sa inyong simpleng selebrasyon. 'Di ba? Yung iba nga dyan, sasabihin pa, hindi naman kami malalakas kumain, hindi naman kami, ang daming sinasabi. Pero dyan mo rin kasi maiisip sa pinaka-importanting mga event na ganyan kung sino yung mga taong importante sa'yo. Well, para sa inyo nga, sabi nyo mas importante ang kinabukasan ng mga bata. Huwag na kayong makonsensya. Ang importante, masaya at natuloy ang kasal. Walang kailangang i-explain. Tuloy ang buhay, tuloy ang pagtatrabaho para sa mas magandang kinabukasan, Bogs and Becca. Samantala, dyan na nga rin po natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy.